Okay, good day, electrical engineering students. This is actually a continuation on the AC fundamentals. Yung last video natin. Last time we talked on AC current, AC voltage, period, frequency, and amplitude, peak value. Now, if you look at example 15-4, determine the period and frequency of the waveform in figure 15-18. As you look at the figure, okay? So, yung horizontal axis natin, class, that represents the time, no? Ano ang unit ng time natin? Dito muna tayo sa figure, no? Our horizontal axis, dapat kasi ang trending ngayon sa mga board questions, madaran na sila magpagawa si mga graph, no? Kasi parang seldom na ito tinuturo sa loob ng classroom. Okay, so madali lang naman yung mga graphs as long as sanay tayo mag-solve na meron parating graphs. Okay? So sa graphs lang naman, tingnan mo tingnan natin ano ang horizontal axis niya, ano ang kanyang vertical. May definition din naman, di ba? Like this one. Ang horizontal axis, class, is T. So that is time. And the unit of time is milliseconds. Diba? Milliseconds. Okay? Now, ang green dito, class, that is actually, ito na yung sinasabi niya na waveform. Hindi follow? So, wala lang sinabi dito ang vertical axis, wala, no? Hindi naka-define ng vertical axis. Okay? So, this one is the waveform, yung given na sinasabi niya. Okay? So, ang tanong dito, we have to determine the period. So, dapat alam mo kung ano period. Diba? So, period T actually, period T, class, no? Is actually kabaliktaran or reciprocal of the frequency. And the unit is seconds. Diba? Hindi follow? Yan ang ibig sabihin ng period. And then, frequency. Again, no frequency, F. Diba? Frequency F is equals to, pwede rin naman 1 over T. Can you follow? Or, the unit of frequency is hertz. Diba? So, hertz is actually, ang ibig sabihin ng hertz, that is cycle per second. Diba? And then, of course, our period T in terms of this one is second per cycle. Kasi kabaliktaran siya ng, period T is second per cycle. Okay? Now, ang tanong dito, class, ang first question is, we have to determine the period. We have to determine the period T. Okay? So, we are looking, class, for, ito tayo. We are looking for period T. Okay? So, the unit of period is in seconds. Diba? Of course. Now, ano ibig sabihin ng period? Dalawa man binigay dyan, no? Dalawa ang binigay dito, class. Yung T1 natin is, ang T1 natin ay 8 milliseconds. Diba? Your T1, given T1 is equals to 8 milliseconds. That is actually 8 times 10 negative 3, diba? Seconds. Then period 2, given din, which is equals to 10 milliseconds. That is 10 times 10 negative 3 seconds. Okay? Yan.
So again, basahin natin ang tanong. Determine the period and the frequency of the given waveform. So nandito ang waveform. So dalawa class. Now ang tanong ko, ano ba ibig sabihin ng period T? Ano ibig sabihin ng period T? Sorry. Ang period T class, di ba? That is, ang reference natin is cycle. So ito yung basis natin, no? Cycle. Sa isang cycle, ilang seconds. O, parang ganito ang representation ng period, no? Okay. Yan. Oh, sorry. And then, put red. Oh, sorry. Okay. Okay. That is actually this one. This one class is one cycle. Diba? So, ito ang basis ng period. Dapat alam mo na yung waveform natin ay naka one cycle. Yun ang period. Diba? So, kabaligtaran ng frequency. Ang frequency is ilang cycle sa isang seconds. Diba? Ang period natin class, ang reference niya is ang period natin class, ang reference niya ay cycle. Ito cycle yan, di ba? One cycle. Can you follow? And then ang frequency, no? Ang frequency, ang reference natin ay seconds. Okay, let's say, ayan. So, sa isang seconds, for example, on this one, this one will covers 1 seconds. Ito 1 seconds, no? 1 seconds yan. So, ilang cycle? Diba? Again, no? This one is for frequency, F, and then this one is for period T. O, dapat alam mo kung ang hahanapin natin class ay period T, dapat ang reference natin one cycle. So hanapin mo diyan sa graph kung nasaan mag-form siya ng one cycle. Can you follow? Okay, yun ang period. Ang frequency is sa isang seconds, ilang cycle yun siya. Let's say this one. This one, no? 1, 2, 3, 1, no? 2. So, 1 seconds, that is 2 cycle, no? That is actually 2 hertz. Diba? Okay, we go back to the problem. Hopefully clear ang frequency at saka yung period T, no? So, determine the period and the frequency of the waveform given, no? T1, which is 8 milliseconds, T2, 10 milliseconds. So, alam na natin kung ano class ang ibig sabihin ng period. Ang ibig sabihin ng period that covers 1 cycle. So, yung reference natin sa period is 1 cycle. So, makikita natin dito class, tingnan mo ang T1. Ang T1, no, from this point up to that point, is this one 1 cycle? Diba? O saan tayo mag-start? Saan mag-start? Dito mag-start siya, no? Yan, yan. Papunta dito. Lagyan ko ng line, ha? Para clear. Then put green color. No, yung ang waveform natin, di siya mag-start, di ba? Papunta diyan, yan, yan, yan. Yung 1 cycle class is this one, di ba? Ito ang start, ito kalahating cycle yan, di ba? Papunta dito, that is 1 cycle. Pwede yan sa period. Basta 1 cycle. Can you follow? Now, if you look at T1, nasaan ba ang T1 natin? Ang T1 natin, nag-start siya di hanggang di. Diba? Hanggang dito. So, umabot ba yan siya ng 1 cycle? Lagyan ko ng line. Oops. Okay, I will put red color. Diba? Ayan.
Okay. So, tingnan natin. Yan ang T1, no? T1. Ito ang starting na hanggang dito. So, that covers 8 milliseconds. So, is T1 na period? No, alam natin ang period, that is 1 cycle. So, dito siya nag-start, di ba? Dito nag-start hanggang doon, dito, no? Kalahating cycle. Diba? Pupunta dito. Hanggang dyan. So, hindi siya umabot ng 1 cycle. Can you follow? Ang T1, mayroon siya nakaabot 1 cycle. So, meaning, ang T1 is not period. Can you follow? Okay na? Clear tayo? So, T1 is not period. Diba? T1 is not period. Alright? It's not period T. Okay? So, wala. You cannot use T1 to solve period because T1 is not period. Mayroon siya naka-covers in 1 cycle. Okay? Next. You look at T2. Masama ang T2 natin. Diba? This one is our... Sorry. Okay. Ito ang T2 natin, no? Dito mag-start. Papunta dito. Okay na? So, lagyan natin ng linya para makita natin na 1 cycle talaga yan. Alright. Ito ba, no? Ayan. Here. And then the other one. Ayan. Lagyan ko ng maraming color para klaro. So, dito. Papunta dito. Ayan. Okay. So, if you look at our T2, di ba? Dito nag-start ang T2 hanggang dyan, no? Yan. Okay. So, kakitaan tadi class, imabot siya 1 cycle ang T2, di ba? Oh, dito nag-start. Yan. Papunta dyan. Half cycle. And then, yan. So, dito, that is 1 cycle. Okay na? Hindi katulad ng T1, oh, di ba? Dito nag-start ang T1. Yan, no? That is half cycle, then papunta dito. So, hindi siya umabot. Kung sana dito, that is 1 cycle. Pero hanggang dito lang ang T1 mo. So, T1 is not period. May follow? Ang T1 natin is not period. Okay? Ang T2 natin is period. Diba? Kasi it covers 1 cycle. So, your T2 is period. So, ito ang gagamitin natin to solve. Determine the period and the frequency of the waveform. So, meaning, ang period natin ay T2. Diba? Oh, sorry. Your period is T2. And which is how much? 10 milliseconds. Yan ang pinapahanap sa atin, no? What is, how much, determine the period. So, your period is 10 milliseconds. Then, frequency. How will you determine frequency? Ang frequency lang naman is 1 over period T, di ba? Or cycle per second. Mas madali kasi given na ang period. So, gawin mo lang 1 over T. Reciprocal ang period ng frequency. So, equals 1. What is our period? 10. Di ba? Times 10 negative 3 seconds. Okay, so your frequency F is equals to calculator. And, ano ba yun? 1 over 10 exponent negative 3 equals and 100. 100 what? That is 100 hertz. Diba? Or 100 cycle per, diba? 100 cycle per seconds. Clear? Hopefully clear, no? So, ulitin natin para maintindihan natin ang ibig sabihin ng kung ano ang ibig sabihin ng period T and the frequency T. And of course, no? Amplitude and peak value. Okay, so saan dito ang peak value or amplitude? O, ito ang kanyang peak value. Ito ang peak value niya, di ba? So, ano? Mag-fall di ba? Ang maximum. And this one,
Yan, fold din. Ito pa rin. Ito din, no? Yan. Okay, so thank you very much for watching. See you on my next video.